Kakapasok lang. Ito na ang inaantay ng lahat. Sen Aimee, big good news. Heto na. Balik Pinas na. Aba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Latest post ni Senator Aimee Marcos 1 hour ago. Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits, syempre, dito sa boses na bibigyan natin ng reaksyon ngayon. Syempre, lagi natin sinusuportahan yan, mga katunay. Syempre, si General Macanas. Yan, syempre, suportahan natin ang The General's Viewpoint. Bisitahin niyo yan, mga katunay, para mapanood at madinig natin ang mga latest vlogs at balita ni General Macanas. Syempre, subscribe din kayo dyan, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Nasa Netherlands siya ngayon. Title niya is Kapit Lang. Kapit lang. Meron siyang picture ni pinakita. Si silang dalawa ni Attorney Kaufman. So ito, sanib puwersa silang dalawa. Aba. Para mapabilis ang pag-uwi ni Tatay Digong dito sa Pinas. Aba, parang maganda yung pinapakita ni Senator Aimee. No? Syempre, madami talagang nag-aalangan. Maraming nagdadalawang isip noong eleksyon kung iboboto ba nila si Senator Aimee o hindi. Dahil baka mamaya yung ginawa ni Senator Aimee na pag-iimbestiga doon sa mga naging kasangkot sa pagkakadala kay PRRD sa ICC, baka mamaya pag nanalo si Senator Aimee ay hindi niya na ituloy. Pero sa kabila ng iniisip sa kanya, talagang hindi pa rin nagbago si Senator Aimee. At mukhang pinaninindigan niya kung ano yung sinimulan niya. 'Di ba? Hanggang nandito na. Kasama niya si Attorney Kaufman at mukhang nagsanib puwersa na ang dalawa. At talagang gumagawa ng paraan si Senator Aimee para si PRRD ay makabalik dito sa Pilipinas. Okay. Sabi ni Senator Aimee, sabi ko kay BP Inday Sara Duterte, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Ay. Kaya simulat sa poll, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. Oo, totoo naman yun. Yung mawalay ka dito sa bansa mo. Siyempre, katulad ng mga kababayan nating OFW. Sila nga alam ko sa mga puso nila, alam ko, di ba, yung mga nanonood sa atin dito na mga kababayan nating OFW. Alam ko nasa puso nyo talaga na gusto nyo talaga dito sa bansa natin. Unang-una, syempre, para makasama nyo yung pamilya nyo. Diba? Mas maganda yun. Nagtatrabaho kayo dito sa bansa natin, nakasama nyo yung pamilya nyo. Kaso nga lang talaga, syempre, kahit gusto nyong gawin yun, na dito kayo sa Pinas, dito kayo magtrabaho, dito lahat kasi ng oportunidad nasa ibang bansa. Diba? Ang magandang oportunidad, magandang sweldo, magandang ng trabaho. 'Di ba? Kasi dito sa Pinas yun ang problema sa atin. Kumbaga yung mga kababayan natin, no, kahit gustuhin man nila dito sa Pilipinas, hindi nila magawa dahil syempre unang-una sa ibang bansa malalaki ang sweldo kahit papaano. Hindi kung ikukumpara naman dito sa bansa natin. Yun ang dapat talaga sinusolusyonan. Dito sa bansa natin, yan yung isang problema. Kung ayaw na nating pumunta sa ibang bansa ang mga kababayan natin, bakit? 'Di ba? Bakit hindi tayo no? Taasan ng sweldo ng mga tao, magdagdag ng trabaho, ganun 'yan 'Di ba? Kaya no choice na sila. Sumusugal na minsan. 'Di ba? Na pumunta sa ibang bansa, 'di ba? Makikisama ka sa ibang tao, hindi mo alam kung sino yung magiging amo mo, kung mabait o hindi. Kaya masiswerte talaga yung mga kababayan nating OFW na napupunta sa mga amo na mababait. 'Di ba? At saka syempre doon naman sa mga kababayan natin na napupunta doon sa mga hindi mababait, talagang nakakaawa sila. Pero wala naman silang ibang choice kundi itaguyod ang pamilya nila at tulungan, makatulong sa mga anak. Ganun talaga Kumbaga sugal pag nagpunta ka sa ibang bansa.
No, iba pa rin yung nandito ka sa bansa mo eh. Ngunit narito tayo hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon. Narito tayo upang umaksyon. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. Ayun. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Narito ako hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayanang Pilipino. Yun. Thank you, Attorney Nicholas Kaufman. Together, we will bring PRRD home. I can feel the sincerity, yung taos puso na malasakit ni Senator Amy na pauwiin ang ating Tatay Digong. Ako nararamdaman ko rin yung gustong mangyari ni Senator Amy. Talagang, pero hindi pa rin talaga mawala yung mga tao na nagsasalita sa kanya, yung mga negative. 'Di ba? Pero maganda yung ginagawa ni Senator Amy niya na pinagpapatuloy niya pa rin kung ano yung sinimulan niya. Tama din yung sinasabi niya, no, sa 30 taon mahigit, no, ang hirap ibalik yung tiwala ng tao na nawala sa kanila. 'Di ba? Ngayon nagbalik, no, simula nang dumating ang mga Duterte sa buhay nila, is nagbalik ang tiwala ng mga tao nung eleksyon ng 2022. 'Di ba? Kaya tinanggap sila. Kumbaga kinalimutan lahat ng mga masasamang iniisip sa kanila. 'Di ba? Ngayon, parang syempre sa nangyari ngayon, parang iniisip ni Senator Amy, sayang kung kailan na tayo nakabalik, sayang kung kailan maganda na ang tingin sa atin ng mga tao, bakit naggaganito? Ayun. Yun ang inaano ni Senator Amy. Kumbaga mahalaga na sa kanya eh. Mahalaga sa kanya to eh. 'Di ba? Dahil ito yung panahon na tinanggap tayo uli ng Pilipino. 'Di ba? Ngayon ito na naman nagkaproblema. Parang marami na namang galit sa atin. Parang ganoon ang iniisip niya eh. Kaya kahit papaano hinihilot ni Senator Amy yung pagkakamali na nagagawa is binabawi niya. Kumbaga parang at tatabunan ko 'yan. Gusto kong itama yung mali. 'Di ba? Kung ano yung pagkakamali nung isa, siya ang nagdidiretso, siya ang nagtutuwid. Oh, mahirap 'yung sa kalagayan ni Senator Amy talaga. No? Pero ate, syempre, ayaw niya talagang kay PBBM ayaw niya talagang maliko ng landas yung kapatid niya. Syempre, kapatid is kapatid pa rin 'yan. 'Di ba? Kahit sa ganitong paraan is matulungan niya rin 'yan yung kapatid niya. Kahit papaano. 'Di ba? Na wag maliko sa maling daan. Mabulungan ng mga masasamang espiritu, yun ang mahirap. Isa siyang tunay na Marcos. Hindi katulad ng isa dyan. Yun lang. Kaya, salamat sa mga nagtiwala kay BP Inday Sara na nakinig sa panawagan ng BP na iboto natin si Senator Amy at ngayon nanalo siya. At dito natin mapapatunayan na hindi nagkamali si BP Sara sa pag-endorse kay Senator Amy dahil ako naniniwala ko maraming magagawa si Senator Amy hindi lang dito sa pagpabalik kay Tatay Digong sa Pilipinas, hindi lang sa pagkapanalo ni BP Sara sa 2028, kundi para sa kabutihan ng buong bayan. Oo, totoo yun. Dapat talagang alagaan na ni Senator Amy itong pagkakataon na to. 'Di ba? Kumbaga nakapasok siya sa Senado ulit. No, talagang haging na talaga eh. Nung sumama siya sa alyansa talaga, is hindi na siya lumalabas sa survey. 'Di ba? Halos yung pangalan niya wala. Hindi katulad dati na talagang pag sinabing Amy Marcos, hindi siya nawawala sa top 5, sa 6, 7. Talagang lumalabas ang pangalan niya ron. Talagang ngayon lang talaga, muntik-munti ka na. Kumbaga na isalba kahit papaano ni BP Sara yung political career niya, na muntik nang umiktad talaga dahil number 12 siya.
'Di ba? Delikado. Syempre Marcos ka tapos number 12. 'Di ba? Parang ang dating mo nun is parang first timer ka lang na politiko nun. 'Di ba? Pero eto na kahit paano is naisalba, no? Parang nagkaroon na naman ng other utang na loob to kay BP Sara sa mga Duterte. 'Di ba? Kaya etong pagkakataon na to, alam ko siguro hindi nasasayangin ni Senator Amy dahil alam niya na 'yung nangyayari. Parang naramdaman niya na sa sarili niya. Kung sakaling liliko siya ng landas, kung sakaling babaliin niya yung mga pinangako niya, yung mga ginawa niya, is alam niya yung magiging resulta. 'Di ba? Pero hindi ko naman sinasabi na parang may kakatigan siya. Ngayon, sa atin naman alam naman nating tama yung ginagawa ni Senator Amy. 'Di ba? Kaya maganda 'yan. Ituloy-tuloy niya kasi si PRRD naman sinasabi niya yung mga kinakaso sa kanya, handa niya namang harapin dito sa Pilipinas. Basta dito sa Pilipinas, dito siya litisin. Kahit nga magpakulong si PRRD dito, payag siya 'Di ba? Dahil basta sa Pilipinas siya, hindi sa ibang bansa. Hindi niya naman tinataguan 'Di ba? Yun lang naman yung gusto ni Tatay Digong. Kung may reklamo kayo dito sa Pilipinas. Kaso nga lang dinala siya sa ibang bansa. Hindi maganda yun. Lalong-lalo na, alam naman natin, walang jurisdiction ng ICC dito. 'Di ba? Kung hindi pumapayag si Tatay Digong na panagutan, kung ano man ang gustong panagutan sa kanya, nung papanagutin sa kanya, sinasabi niya naman na haharapin niya lahat. 'Di ba? Kaso nga lang, 'di ba, yung desisyon niyo talagang mali. Ako, I consider myself as a Marcos loyalist dahil nasaksihan ko yung ganda ng pagpapatakbo ng gobyerno ng Marcos Sr. Kaya hindi pa rin ako nawawalan ng tiwala sa Marcos Sr. at itong si Senator Amy. Talagang bilib ako sa tatay nila, kay Marcos Sr. Although may mga salita din na hindi magaganda kay Marcos Sr., pero hindi mababali ang tiwala ko kay Marcos Sr. Dahil maganda yung pinakita niya. Mga magulang ko nga lang kinukwento sa akin dahil talaga loyalist talaga sila ni Marcos Sr. 'Di ba? Talagang ang daming nagawa ni Marcos Sr. dito sa Pilipinas. Yung isang Marcos dyan, kalimutan na lang natin. Parang General Macanas. mangungot na lang yun. At may pag-asa pa tayo. Okay, so dito tayo kay Attorney Kaufman. Ayon. May nabasa kong post, sinasabi niya na it's a big possibility na makakauwi as soon as possible si PRRD. May pag-asa at naniniwala ko sa kanya. It takes huge diplomatic effort. Ako, naniniwala ako dyan na yung sinasabi na hanggang habang buhay na daw siyang makulong dyan at dyan na siya bawi. No way. Ako tingin ko makakabalik yan si PRRD. 'Di ba? Pero takes time muna. Siyempre inaayos pa no? Pero tingin ko diyan makakabalik yan. Dahil hindi naman basta-basta yung abogado ni PRRD, si Attorney Kaufman. Alam naman natin na dekalibre ang abogado niyang yan. No? Hindi basta-basta. Kaya magagawa ng paraan talaga ni Attorney Kaufman yan. Tsaka maraming nasisilip na si Attorney Kaufman na butas sa pagkakadala dyan sa ICC kay PRRD. Makakauwi ang ating Tatay Digong. Dahil ang jurisdiction ng ICC wala na talaga. Ayun yung isang butas. Napakagaling ang kanyang mga lawyers. At yun, ang issue ngayon is jurisdiction. Nag-file na ng petition ba yan or whatever na kinu-question yung jurisdiction at didesisyonan ng 3 huwes. At yung 2 sa 3 huwes na yun, sana i-approve ng ICC na palitan. Kasi may perceived bias yung 2 huwes na yun dahil
Sila rin ang nag-approve ng ICC investigation noong 2019 to 2021. Pangit yun pag bias. Hindi pwedeng maghurado yung ganun. 'Di ba? Kailangan transparent ang ilalagay diyan. Kasi kapag si PRRD tama naman talaga lahat ng inihain ng abogado niya, talagang tama naman yung ginawa niya. Kapag hindi transparent yung mauupong hurado diyan lalabas pa rin na masama yan. 'Di ba? Kailangan tanggalin 'yun. Hindi pwedeng ang hurado bias, 'di ba? Ano rap contest may luto? Ano mga contest lang? Hindi pwedeng ganoon. 'Di ba? Ibang usapin 'to Kailangan talaga patas ang haharap dito, patas ang magdedesisyon dito. Nandiyan pa rin sila. Kaya tama lang yung ginawa ni Atty. Kaufman na i-question yung credibility ng dalawang hoes at pinag-aaralan ngayon ng ICC President or ICC as a body. So hintayin natin ang resulta na sana mapalitan yung dalawang huwes. Okay? So yan na, pag napalitan na yung dalawang huwes, didesisyonan na nila yan. Ayos na. At kung, yan na nga, ituloy lang natin po ang pagdarasal. Nothing is impossible with God through prayers. Let's pray na paboran ng mga judges na wala ng jurisdiction ng ICC. Yan na. Makakabalik na po ang ating Tatay Digong. Kung kailan yan, I don't know. But punong-puno ako ng pag-asa makakabalik siya. Kahit ako. Hoping na bago mag-2028, makakabalik na siya. Yes. Okay? So, next, yung impeachment trial with Senator Amy na nandyan, nanalo. Napakalakas na yung Duterte Block, 6 sila Oo. Kaya yung wisdom ni VP Sara na nag-endorse kay Senator Amy at Camille Villar, ang galing no. Tsaka kung no, eto nga yung sinasabi ko Eto yung parang malakas na oposisyon Kung tinuturing silang oposisyon, talaga para sa akin, ito yung nakikita kong oposisyon na malakas. Hindi katulad ng mga nakakaraang oposisyon na talagang kinakaya talagang mahina yung dating. Ito, ibang klase yung oposisyon ni VP Sara. At pangalawa, syempre, yung mga taong bayan, ang daming pumapabor kay VP Sara, marami silang supporter. Syempre, Duterte yan, malaki na pundasyon na nagawa niyan. Kahit ba sabihin natin na yung iba hindi maka-Duterte. Di naman mawawala yon, pero yung mga maka-Duterte, madami din. Endorsement lang, nanalo. Di 6 sila. Tapos dyan pa ang daming kakampi sa Senado. Yun pa yung isang problema ngayon ng gustong mag-impeach kay VP Sara. Talagang sasakit yung mga ulo ng gustong mag-impeach sa kanya. Dahil kahit na anong gawin naman talaga ng Kamara, is ang Senado pa rin ang magdedesisyon bandang huli kung si VP Sara i-impeach o hindi. Ang laking bagay yung 6 na nanalo na Duterte Block. Laking bagay yun. So, idagdag mo yung mga incumbent senators na yung mga nakaupo. Pumapabor kay VP Sara sa kanyang acquittal. Tapos ng boxing. Yun ang hirap niyan yung mga nakaupo, di ba? Yung mga nakaupong senador na tatakbo sa 2028, mag-iisip yan. Naku, kailangan pala magdesisyon tayo ng tama. Hindi pa pwedeng ang desisyon nila balu-baluktot. Naku, baka mamaya makasama yan sa resulta nila ng political career nila sa 2028. Diba, kita nyo naman ang nangyari ngayong 2025 midterm election, kung ano naging resulta nung ginawa nila kay VP Sara tsaka sa mga Duterte. Hindi pa nagsimulang boxing, knockout na ang kalaban. Ganun po yun. Kaya yung trial, matuloy man o hindi, wala nang problema. Maraming nagsasabi na hindi na daw matuloy. Isa na yan si ex-Senate President Franklin Drilon. Sa kanyang interview sa Billionaire News Channel, sabi na, may fearless forecast, hindi matutuloy ang impeachment trial. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon, walang iba
kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.